Um, Gusto ko i-share sa inyo yung last message po ng ating series po na Successful Stewardship. Nandito pa rin po tayo. Next Sunday, mag-start po tayo ng book series sa 1 John. Pero ngayon po, tapusin po muna natin yung pag-aaral po natin dito sa stewardship. Okay? Successful stewardship. Meron ba kayo natutunan? Yes. Sa ating pag-aaral, pinag-aaral natin for 2 months. And way back 2 Sundays, we discussed po that we are steward of time and we are steward of talent. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng talento at oras para gamitin yon ultimately po for the glory of God. And yung mga bagay na yon, ginagamit natin yon para paglingkuran po natin ang Panginoon. And this morning po, gusto kong i-share yung about the gospel, no? Steward, successful steward of the gospel. Now, ang sabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 to 2, sabi diyan, this is how one should regard us. Yung us diyan ay tumutukol sa kina Pablo, referring to Paul at sa kay Apollos, no? Sabi diyan, as servant of Christ and stewards of the mysteries of God. Yung mysteries of God referring to the gospel, no, sa mabuting balita. Si Pablo daw at si Apollos, yung mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, they are servants and steward of the mystery of God. Kami po, bilang mga pastor, nagbabahagi po ng salita ng Diyos, kami po ay tagapaglingkod ng Panginoon at katiwala ng Panginoon na ibahagi po yung mabuting balita sa mga tao. Ganoon na rin po tayo, hindi lang mga pastor, kundi lahat ng tumanggap sa mabuting balita sa Ebanghelyo. Tayo po ba ay tinanggap natin yung mabuting balita? The gospel, nakareceive na po ba tayo ng gospel? Yan, tayo po ay servant and steward of the gospel. Sabi dyan, moreover, it is required of stewards that they be found faithful, no? That they be found faithful. Kaya, importante, bilang katiwala ng mabuting balita, pagbalik ng Diyos, no? Tayo po ay sumpungan ng Panginoon, madatnan ng Panginoon, na faithful, tapat doon sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Now, ang challenge is ganito, yung 2 Corinthians or yung 1 Corinthians kasi, sinulat ni Pablo yan, yung 1 Corinthians, sinulat niya doon sa mga taga-Korinto na meron silang problema sa church, maraming problema sa church sa Corinthians, no? Sumulat siya para sagutin yung mga problema doon sa Korinto. Tapos sumulat siya ng pangalawang sulat. Actually po, if you study, ako po kasi nagtuturo din ako sa seminary, and I study New Testament, no? Ang Corinthians ay pang-apat yan, pang-apat na pagsulat ni Pablo sa Corinthians. Merong 1 Corinthians, tapos merong 2 Corinthians na wala, tapos yung pangatlo na wala din, at yung pang-apat, yung 2 Corinthians. Kasi madami pong problem sa Corinthians. Si Paul po ay nag-minister doon, nag-mission sa Corinto ng 18 months, no? 1.5 year. Now, yung 2 Corinthians naman ay sinulat po ni Pablo, yung binasa natin kanina. Ito po ay, bibigyan ko lang po kayo ng background para maintindihan natin yung passage na ating pag-aaralan po ngayon. Now, yung 2 Corinthians naman po, sinulat siya para ipagtanggol naman ni Pablo yung kanyang sarili doon sa mga umaatake sa kanya. Kasi may mga false teachers doon sa Corinto na sinisiraan sila, dinidiscourage sila para huminto sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa paglilingkod sa Panginoon. And that is the reality of serving the Lord. Merong mga opposition, merong discouragement, no? Meron tayong haharapin na mga hamon sa paglilingkod talaga sa Diyos. Either from the inside, sa kalooban natin, personal struggle, or either from the outside, mga taong sumisira sa atin o mga taong ginagamit ng kaaway para ipahinto tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya,
sasagutin natin ngayong umaga na ito yung tanong na bakit ka nagpapatuloy para maglingkod? Bakit ka nagpapatuloy? Tanungin mo nga yung katabi mo, bakit ka nagpapatuloy para maglingkod? Tanungin mo sa kanya, okay? Okay. Yung parang antok na kayo Ayan, bakit ka nagpapatuloy para maglingkod? Para maisapamuhay at maibahagi ang mabuting balita. Bakit ba tayo nagpapatuloy? Kaya yun po yung sasagutin nung passage na ating pag-aaralan po ngayong umaga. Okay, number 1, dahilan para tayo bakit pa tayo magpapatuloy sa ating paglilingkod sa Panginoon. Number 1 is tayo ay naglilingkod dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Nandito tayo. Actually, yung pagpunta natin sa church is part of serving the Lord. And whatever we are doing here, no, ay ginagawa natin yun sa Panginoon. Ang sabi dyan, naglilingkod tayo dahil sa kagandahang loob ng Panginoon. Ibig sabihin, ang paglilingkod po ay regalo ito ng Diyos sa atin. Privilege, pagkakataon na binigay sa atin. Alam niyo ba na merong 8 billion na tao sa mundo at isa ka doon sa naglilingkod sa Panginoon. Dito sa Pilipinas, 120 million lahat ang population natin at out of 120 million, isa ka sa binigyan ng pagkakataon na maglingkod sa Panginoon. Di ba? Kaya regalo po ito sa atin ng Diyos. Napakagandang pagkakataon po na gamitin yung ating buhay para ibigay po para po sa ating Panginoon. Kaya sabi sa verse 1, chapter 4, verse 1, kaya yamang sa pamagitan ng kahabagan ng Diyos, sa ibang translation po is kagandahang loob ng Diyos, ay tinataglay namin ang paglilingkod na ito. Hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kaya, maintindihan niyo na po yung sinasabi ni Pablo dito. Sabi niya, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Hindi kami humihinto. Sa English po, we never give up in serving the Lord. Why? Because serving the Lord is God's grace, God's gift to us. Bakit namin ginagawa ito? Actually, yung mga opposition na naranasan nila Pablo dati ay hindi ganun kabigat. Ay sobrang bigat compare sa naranasan natin ngayon. Di ba? Dati sobrang talagang nakataya yung kanilang buhay dahil sa kanilang paglilingkod po sa Panginoon. Pero sabi diyan, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Bakit daw? Dahil po sa kagandahang loob ng Panginoon. Naranasan na po ba natin yung kagandahang loob ng Diyos? Amen. Okay, meron tayong dahilan para wag huminto sa paglilingkod sa Diyos. Amen ba? Kaya, now, ano ba yung kagandahang loob ng Panginoon? Kaya, eto po, tingnan natin yung word na kaya. Sa Tagalog po is therefore. By the way, pag nabanggit yung, sa Tagalog, sa English po, therefore. Pag nabanggit po sa Bible yung salitang kaya, or dahil, or therefore, ano po ang dapat natin gawin sa passage? Para maintindihan natin, pag narinig natin yung salitang, o nabasa natin yung salitang therefore, kaya, anong gagawin natin? Titignan natin yung previous chapter, previous verses. Ano po ba ang chapter before chapter 4? Very good. Okay. Chapter 3. Okay. Ayan. Para maintindihan natin, ano ba yung kagandahang loob na sinasabi ni Pablo po dito? Babalikan natin sa chapter 3. Okay? Kasi yung therefore is pang-connection doon sa previous verses doon sa sinasabi ni Pablo. Ano ba yung kagandahang loob ng Panginoon? Sabi diyan, kung may kaluwalhatian ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol ng kamatayan, referring doon sa binigay na utos through Moses po. Lalo pang maluwalhati ang paglilingkod na nagdudulot ng pagwawalang sala. Dahil dito, masasabi natin ang dating kaluwalhatian ay wala na sapagkat napalitan na ito ng higit na maluwalhati.
Kung may kaluwalhatian ang lumipas, lalong higit ang kaluwalhatian ng nananatili magpakailanman. Ano sinasabi ng Bible dyan? Kinukumpara ni Apostle Pablo yung glory, yung kaluwalhatian ng Old Testament sa New Testament. Okay, basahin pa natin para maintindihan natin. Okay. Dahil sa pag-asa naming iyan, malakas ang aming loob, hindi kami tulad ni Moses na nakatalukbong ang mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaluwalhatian na iyon. Okay, ibig sabihin yung glory daw na kay Moses, nung umakyat siya doon sa bundok, tapos bumaba siya, nagniningning yung kanyang mukha, lumilipas daw po yun. Sabi diyan, ngunit, naging matigas ang kanilang ulo, kaya't hanggang ngayon nananatili ang talukbong na yon habang binabasa nila ang lumang tipan. Maalis lamang ang talukbong na yon sa pagkipag-isa kay Kristo, hanggang ngayon may talukbong pa ang kanilang isip tuwing binabasa nila ang mga aklat ni Moses. Ano ba sinasabi niyo, Pastor? Ano ba sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 3? Now, sa Bible kasi, doong binigay ni Lord yung 10 Commandments sa Exodus chapter 34. Si Moses po umakyat doon sa Mountain of God. Na-encounter niya si Lord doon. At habang nandun siya, napupuno siya ng kaluwalhatian ng Diyos. Yung glory ng Panginoon. Kaya nung pagbababa niya, pag bumababa siya, nakatakip yung kanyang mukha ng talukbong, ng veil, para hindi makita ng mga tao. Kasi pag nakita nila yung kaluwalhatian ng Diyos, is naniniwala sila na hindi nila kakayanin nun at mamamatay sila pag nakita nila yung kaluwalhatian. And then, dito po sa story na ito, alam niyo po, sa madaling salita, no, itong kinukwento ni Pablo dito is a picture of the gospel. Okay? Yung si Moses, habang nakatingin siya sa Diyos, na nag-reflect yung glory ng Panginoon sa kanya. Tapos, habang pumupunta siya dun sa mga tao, tinatalakbungan niya. Di ba? Pero ngayon, sinasabi ng Bible na ganito, ngunit, kapag lumalapit ang tao sa Panginoon, naalis na ang talukbong. Ibig sabihin, yung harang para makita natin, maranasan natin yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kabutihan ng Panginoon, yung kaligtasan ng Diyos, is kailangan lang nating kailangan lang nating lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi na natin kailangan pumunta sa isang bundok para maranasan yung kaluwalhatian ng Diyos. Ang kailangan lang nating tignan, puntahan, is yung tignan natin yung bundok na kung saan napako si Jesus. No? At yung kaligtasan na pinadama sa atin ng Panginoon sa magitan ng ating Panginoon Hesukristo, yun ang nag-alis ng talukbong na yon. Kaya naman tayo ngayon ay makikita na natin yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen po ba? In fact, sabi po ng Bible, Jesus tore the veil. When Jesus died on the cross, the veil was torn, no? Nahati yung kurtina para makapasok tayo doon sa presensya ng ating Panginoon. Naintindihan niyo po ba? Kaya ang kagandahan ng pagkilos ng Diyos ay nagliliwanag na ito dahil naranasan natin yung kaligtasan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Now, verse 18, at ngayon, naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan ay nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa ating antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan ng ating Panginoon. Ano sinasabi ng Bible, mga kapatid? Yung kagandahang loob ng Diyos na ito yung nagbago ng buhay natin, ng ating puso, at patuloy na nagbabago sa atin. Amen? Kaya yung pagbabago ng tao po, ang pagbabago ng tao ay nagsisimula siya doon sa kanyang kaunawaan, kaliwanagan, kalayaan ng kanyang pag-iisip nung nakilala niya na naintindihan niya yung gospel po. Yung gospel. At ang sabi po dyan,
we are transformed from glory to glory. We are transformed from glory to glory. Nakita niyo, appreciate niyo po ba? I hope na ano niyo po, no, as I explain the passage, no. Para sinasabi ng ganito, no, yung glory ng Diyos, yung kalulatian ng Panginoon na kay Moses, panandalian lang. Umaalis din, nawawala din. Pero yung kaluwalhatian na nasa atin, na binigay sa atin ng Diyos, is pang walang hanggan. Amen? At yun ay pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. When Jesus died on the cross, and we receive Christ, and we believe on Christ, what He has done on the cross, ngayon naman, pumasok sa atin ang banal na Espiritu, at yung banal na Espiritu ay patuloy na nagniningning po sa ating mga buhay. That's why yung banal na Espiritu, yung liwanag ng Diyos sa atin, ang patuloy na nagbubukas sa ating isipan para patuloy tayong magbago, baguhin ng Panginoon. Amen? Amen ba? Amen. Now, the glory of God is not a moment. Yung glory ni God, yung kaluwalhatian ng Diyos, hindi lang siya one time. It is a process. As we look unto Jesus, we become like Him, and His glory becomes visible in our everyday life. It is a process, yung pagbabago. Kaya ang sikreto ng pagbabago, mga kapatid, laging nakatingin, nakatuon kay Jesus. Laging nakatingin kay Jesus. At paano natin gagawin yon? Lagi tayong magbaba doon sa presensya ng Panginoon. Lagi nating basahin yung salita ng Diyos. Lagi tayong manalangin. If you want real transformation, only Jesus can give that. Amen ba? That is the gospel. That is the gospel. Tayo po ay malayo sa Diyos, makasalanan, at binigay ng Diyos yung kanyang liwanag para maintindihan natin yon. At yung gospel na yon, hindi lang tayo niligtas nun. Ang gospel na yon ay patuloy na nagbabago sa ating buhay. Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo. Patuloy ba siyang nagbabago, nagliliwanag dahil sa liwanag ng ating Panginoon? Parang hindi kayo sure, ha? Okay? Ang sikreto po is yung pagtingin palagi sa ating Panginoon. Amen ba? Kaya, sabi dyan, kung may talukbong pa ang magandang balita, kung may takip pa daw ang pinapahayag namin, ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Kaya, doon sa mga tao sa paligid natin na hindi pa nakakilala sa Diyos, hindi maintindihan yung ating paglilingkod sa Panginoon, hindi maintindihan yung ginagawa natin sa Diyos, ito po ay dahil meron pang nakatakip sa kanilang mga mata at hindi nila maintindihan yung ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya sabi nito, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay pinulag ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito. By the way, Diyos, sana ba? Diyos, maliit na Diyos, no? Small d, the God of this world, referring to Satan, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yung mga tao, meron ba kayong kakilala na hindi pa nakakilala kay Lord? Marahil sa pamilya natin, kapitbahay natin, hindi nila ma-appreciate yung ating yung gospel, mayroon pang talukbong, mayroon pang nakaharang sa kanilang buhay. And let us pray for them, no? Let us pray for them na alisin ng Diyos, no? Yung mga talukbong ngayon, maalis dun sa kanilang mga mata. That's why, kahit anong explain natin minsan, no? They always contradict what we are saying and what we are believing. Kasi meron pang nakaharang sa kanilang mga isipan. Amen po ba? Kaya ang resulta na sa atin yung kaniningan ng Panginoon kasi nasa atin yung banal na Espiritu. You don't need to go to the literal mountain to receive God's glory. You need, sabi ko kanina, you need only to go to the mountain of Christ on the cross and always look unto Jesus to receive the salvation of the Lord. Amen? Pangalawa po. Pangalawa, number one, tayo ay naglilingkod dahil sa kagandaang loob ng Diyos. Pangalawa, tayo ay pinagkalooban ng kayamanan mula sa Diyos
ito ang ating kapangyarihan. Sabi ko nga po sa inyo, no, binigyan tayo ng Diyos ng kagandahang loob at binigyan tayo ng Diyos ng kayamanan. No? At ang kayamanan na ito ay ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan niyo po mabuti. Sabi diyan, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang spiritual na ito ay tulad ng mga palayok na gawa sa putik, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihan ito ay sa Diyos dahil sa amin. Sabi ni Pablo, no? Sabi niya, binigyan daw tayo ng kayamanang spiritual. At yung kayamanang spiritual na yon ay yun po yung gospel. Yung gospel, yung mabuting balita na nagliliwanag sa ating buhay. At itong ano daw po na ito, pinagkalooban tayo, sabi dyan, na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik. Now, sa New Testament po, pag binanggit yung palayok po, ang ibig sabihin niya, ang palayok po symbolize weakness. No? Yung pagiging fragile niya, pagiging marupok, pagiging mahina, and pagiging ordinary. Pag ginagamit nila yung palayok, that is mean parang cheap lang. Ordinary lang. And it's a picture po na sa ating buhay, we are just an ordinary people. We are weak. We are fragile. We are marupok. Nangihina tayo. But there is power inside us. Tama ba? Kaya, kung mapapansin niyo po, sa Bible, gumagamit si Lord ng mga ordinary o mga mababang kagamitan o mabababang tao. In fact, saan pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo? Sa Bethlehem. No? You Bethlehem Ephrata. Sabi ng Bible, hindi ka kilala. Napakaliit mo. Pero pinili ka ng Diyos para isilang ang tagapagligtas. Kaya tayo, pinili tayo ng Diyos. Mahina, fragile, no? Mabilis, pabago-bago yung ang ating declaration minsan malakas tayo, minsan mahina naman, minsan parang very active tayo sa ating paglilingkod, minsan naman parang ayaw na natin, di ba? Ganun tayo. Pero, what inside us is the power of the gospel. Amen po ba? Amen. Kaya, God can use us mightily, not because of us, but because of the gospel inside us. Okay? We are weak like clay jars, but God's power in us what makes the difference. His greatness shine to our weakness. Amen po ba? Amen. We are breakable, but God's gospel is unstoppable. Mga kapatid, pwede tayong mapagod, masaktan, mahirapan, pero kailanman hindi mawawala ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa ating buhay. Minsan, pwede magbago yung ating declaration, pero yung Ebanghelyo po, yung gospel po, ay hindi po nagbabago sa ating buhay. Even if you feel weak, ordinary, or broken, God can still you powerfully. Kaya tayo po, broken people tayo eh. Tama? Ito, broken. We are broken people. We have a lot of issues in our lives. Sa ating mga sarili. Marami tayong mga issues sa buhay natin. But the more we are broken, the light of God will shine. The more we see ourselves na mahina, the strength of God lalo pang nagmamanifest. And that is the gospel. Yun ang kapangyarihan, kabutihan, kagandahan ng mabuting balita po na tinanggap po natin. And that is the beauty of God. Ginagamit tayo ng Diyos, ordinary tao, para gawin yung extraordinary work of God sa ating buhay. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kaya, sabi dyan, hindi namin pinapangaral ang aming mga sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Kristo. Alam niyo po, meron pa nagsasabi dito, minsan sinasabi ng iba, ay maglilingkod lang ako kay Lord pag perfect na ako, pag okay na ako. No? Sabi ng Bible, even we are broken, even we are weak, God can use us.
At pag perfect ka na, pagkagising mo, nasa langit ka na naman. Because nobody's perfect in this planet. We are all broken people and saved by God. At patuloy tayong inaayos ng Panginoon. Di ba? Naalala niyo po yung sa Japan, katsugi yata, katsugi yung pot, nabasag na pot, tapos parang inaano siya, dinidikitan siya ng parang gold. Di ba? Yung katsugi. And then, pag nadikitan siya, yung pot na yon ay kahit basag-basag siya, napakaganda niya. Ganon din po ang buhay natin. Basag-basag buhay natin. Ako po, basag-basag ang buhay ko. Pero patuloy na inaayos at pinapaganda ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Why? Because para ang papuri, ang pagsamba, hindi mapunta sa atin, mapunta sa ating Panginoon sa Kristo. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Kaya po, number 3, tayo ay nakatuon sa walang hanggang kaluwalhatian na hinanda ng Panginoon. Tayo ay nakatuon sa walang hanggang kaluwalhatian na hinanda sa atin ng Panginoon. Paano tayo magpapatuloy sa ating buhay, sa ating paglilingkod sa Panginoon? Lagi nating ituon sa walang hanggang kaluwalhatian na hinanda ng Diyos. Ang ating mga mata po. Sabi po sa verse 18, basahin natin. Verse 17, ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay nagbubunga ng kagalakan, walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. At tanong ko po sa inyo, ano ang mga panandaliang nararanasan mo ngayon? Of course, number 1 na dyan, yung mga pagsubok, mga problema na naranasan natin. Walang ulam, walang pagsaing, no? Pero the good news is, sabi ng Bible, panandalian lang yan. Bukas meron na. Sa susunod na araw meron na. Alam niyo po, dapat meron tayong yung pagkaunawa natin, yung view natin sa problem, sa mga trials, sa mga challenges sa buhay is temporary. Huwag nating tignan ang problema na panghabang buhay. Ang problema, ang mga pagsubok, ang mga hamon ay panandalian lang. But, paano mo masasabi na yung problema mo panandalian lang? Paano mo masasabi? Kailangan mong i-compare yon doon sa kaluwalhatian na inanda ng Panginoon sa atin. You cannot, pag wala kang comparison sa isipan mo, ang focus mo lang nakatuon lang sa pinagdadaanan natin, and you do not compare to the glory that comes from the Lord na darating, malulugmo ka sa mga problema na yon. Talagang manghihina ka, panghihinaan ka ng loob. Why? Kasi nakastock lang yung isipan mo dito sa bagay na ito. Ito yung problema ko, ito yung pangyayari ko, ito yung mga sitwasyon ko. Pero, if you compare that situation, temporary struggles in life, compared to the glory of the Lord, compared to the blessing of God na naghihintay po sa atin, panandalian lang po yan. Amen? Amen po ba? Amen. Sabi ng Bible, ito po sabi ng Bible, sino dito may mga pinagdadaanan sa buhay? Ang dami, kanina. Kanina parang hinasagot niya. Okay, para sa atin lahat to, no? Tingnan niyo po, sabi ni Pablo, kabilaan ang pagpapahirap sa amin. Kabila-kabila. Ngunit hindi kami nanulupig. Kung minsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinapabayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nalulugmok. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa mamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Wow! Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibigit sa kamatayan. Meron ba dito?
Habang nabubuhay, para bang dito ka, no? Para bang nandito na yung kamatayan. Lagi ba ganun yung sitwasyon natin? Actually, hindi naman talaga ganun palagi yung sitwasyon natin. Minsan nga, problema lang natin, tigawat o kaya, internet Di ba? Tama? Mahina yung connection, wifi, parang mahina, no? Pero alam niyo po, sabi ng Bible, ang problema daw po nila, nabibingit sila sa kamatayan, alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawan, may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. So, madaling salita, sabi ni Pablo, yung aming paghihirap, paglilingkod sa Panginoon, mas lalo pang nawiwin yung mga tao sa paligid natin. Kaya mga kapatid, yun yung pagkatawag sa atin. No? Tinawag tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Yung buhay natin, yung patutuo natin sa mga nakapaligid sa atin, yan mismo ang pinaka-paglilingkod natin sa Diyos. Not just every Sunday, nandito tayo tumutugtog umaawit, nagbiminsi tayo, but yung araw-araw nating buhay, yun yung ministry natin. No? Kasi yung gospel nasa atin, pinapamuhay natin sa bawat araw. Kaya mga kapatid, that is the eternal blessing of God. Sabi ng Bible, sabi dito lang, sa end, the secret to enduring suffering is eternal perspective. Eternal perspective. Yung pananaw natin doon sa pangako ng Panginoon. What we see, yung pain, loss, trials are temporary. Panandalian lang. What we do not see, God's promise, heaven, eternal life are permanent. Compare to the temporary pain to the eternal or permanent promises of God, walang kwenta yung mga bagay na ito. Amen? That's why we can endure this life joyfully. Merong pag-asa sa buhay po natin na ito. Sa mga estudyante, sa mga nahihirapan sa pag-aaral, just temporary. Let's just look up to Jesus, His promises, His reward to those who faithfully serve Him. Kaya mga kapatid, my encouragement na be a faithful steward of the gospel. Lagi tayong tumingin sa ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Laging tumingin sa pangako ng ating Panginoong Kristo. Yung eternal perspective ay magtutulak sa atin, magbibigay sa atin ng kalakasan ng loob para magpatuloy. Ano yung nakikita mo? Pangako ng Diyos, binibigyan ka nito ng dahilan, palagi, para bumangon, araw-araw, para paglingkuran siya, para harapin yung hamon ng buhay. Yung eternal perspective, nagpapalakas sa atin, para paglingkuran natin ang Panginoon. Sometimes, people do not appreciate us, sometimes people do not see us, but eternal perspective. Sometimes, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, lumalakad tayo, ano ba to? Kung kailan ako nagseryoso kay Lord, parang ang daming problema, ang daming parang attack sa kabilang kanan, but let us look unto Jesus. Jesus, the author and the perfecter of our faith, mga kapatid. Meron man tayong pinagdadaan ng pagsubok, meron palaging pangako ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Kaya, be a faithful steward of the gospel. Number one, bakit tayo papatuloy sa paglilingkod? Tayo ay naglilingkod dahil sa kagandang loob ng Diyos. Number two, tayo ay pinagkalooban ng kayamanan mula sa Diyos. Ito ang ating kapangyarihan. Kahit weak tayo, kahit fragile tayo, kahit broken tayo, but there's power inside us. The gospel. The gospel of Christ. The gospel of God. And lastly po, tayo ay tumuon sa ating walang hanggang kaluwalhatian na hinanda sa atin ng ating Panginoon. Amen? Sige po, lahat tayo ay yumuko at manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po sapagkat inalis niyo po, Diyos, ang mga nakaharang